critical cases. At ngayon, isa na namang maagap at bilis-kilos na desisyong bumili ng molnupiruvir ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Okay. Magandang umaga, Mayor. Good morning, Mayor. Okay po. Okay, sa kasagsagan po ng COVID cases, namalas natin ang mabilis at maayos na referral system ng mga 6 na ospital at na Manila COVID-19 Field Hospital upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga severe at critical cases. At ngayon, isa na namang maagap at bilis-kilos na desisyong bumili ng molnupiruvir ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga mild at moderate COVID cases. Kahit unti-unti nang bumababa ang mga COVID-19 cases, nandyan pa rin ang banta ng COVID at kailangan pa rin nating mag-ingat at paghandaan ang posibleng pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19. Salamat po sa inyo, Mayor ISKO Umagoso, sa tiwalang ibinigay ninyo sa aming mga healthcare workers, mga doktor at nurses. Umaasa po kayo na patuloy naming pagsisilbihan ang mga pasyente at tuluyan po kaming magtutulungan upang mapagtagumpayan natin ang laban sa COVID. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po again sa ating Hospital Director ng Manila COVID-19 Field Hospital, Dr. Arlene Raul Dominguez. And of course, for sure, marami din nagtatanong kung ano nga ba ang molnupiruvir. So sa puntong ito, tayo naman ay makikinig kay Dr. Luningning Villa para sa product briefing or pagtatagubilin ng produktong molnupiruvir. Honorable Mayor Moreno, Vice Mayor Camilo Una, Dr. Willie Ong, Dr. Lisa Ong, of course Dr. Arlene Dominguez, and the staff, all the staff of this COVID health facility, officials and guests of the City of Manila, ladies and gentlemen, a very pleasant morning to everyone. Molnupiruvir is the first oral antiviral agent that is going found to prevent by 50% mild and moderate cases of COVID-19 from progressing into severe illness that could lead to hospitalization and deaths. Molnupiruvir stops the virus that causes COVID-19 from multiplying. That is why it is best taken within the first 5 days of illness, because it is during this time that the virus actively multiplies within the human body. Molnupiruvir stops the virus. Molnupiruvir is an additional drug for treatment of COVID-19 that can be taken orally. So pwede po siya by mouth, no? Orally, instead of an injection. No? Our company has applied, our company is Faberco Life Sciences, has applied for an emergency use authorization with the Philippine Food and Drug Administration. But meanwhile, while we don't have the EUA, the hospitals that have been approved with the CSP or the Compassionate Special Permit can use this drug, used through a doctor's prescription and supervision. We hope that in the very near future, this will be used more widely for the treatment of COVID-19. And of course, we should not forget the vaccines to prevent COVID-19. For molnupiruvir, Faberco Life Sciences partnered with one of the world's and India's
largest generic drug manufacturers, Aurobindo, which manufactures molnupiruvir under license by Merck. We wish also to inform you that Faberco has also partnered with RightMed for the distribution of molnupiruvir to private hospitals. Sharing the vision of our chairman, Mr. Vinay Panemanglor, our company, Faberco Life Sciences, has chosen drugs, meron din kaming other drugs and vaccines that would help address diseases and conditions that are of public health importance in the Philippines. As part of our continuous mission to address public health concerns, Faberco is committed to providing Filipinos life-saving and cost-effective pharmaceutical products. We continue to work with the Philippine Bahagi ng inyong kaalaman tungkol dito sa molnupiruvir na gamot. Sa bahaging ito naman ng programa, ating bigyan ng masigabong palakpakan para sa medical and reinforcement speech ang isa sa mga pinakamagagaling sa propesyon ng medisina, Doc Willie Ong. Okay, we'll keep it short. Papasalamat tayo kay Mayor ISKO Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, na nakabili na tayo nitong molnupiruvir. Sila talaga naging daan. Last month pa to, I think 4 or 5 weeks ago, sinabi ko na agad kay Mayor ISKO, bili na tayo ng molnupiruvir. Wala pa nakakaalam nito, unahan na natin. Kinausap ko si Dr. Hani Lacuna, bumili na tayo. Try natin 1,000. For 1,000 patients, 40,000 tablets. So, pang 1,000 na yan. So, ang mangyayari dito, nakausap ko na si Dr. Grace. So, yung mga, ano kasi ito Mayor ISKO, sa mga doctors group, talagang pinag-uusapan na. Sa mga Viber ng doktor, alam na nila paano ibigay. Naghahanap na sila paano ito mabibigay sa pasyente nila. Mas maaga, mas malaking tulong. Ang nagagawa nitong gamot, siyempre bagong gamot, di ba? Pero the benefit outweighs the risk kung ano man ang magiging risk in the future. Ang benepisyo nito, 50% mas hindi mamamatay, mas hindi ma-hospital. So kung 27,000 na ang namamatay sa COVID, kung available to nung umpisa, baka 13,000 na buhay. Ganun kalaki ang impact. So gusto natin maging available to. So ang magiging process natin, positive ang swab test, may reseta ng doktor, pupunta sa Santa Ana Hospital kay Dr. Grace, bibigyan na ng 1 course. Diba? Kung wala silang pang-test ng pang-check-up sa doktor, may swab lang, punta na sa emergency room ng Santa Ana Hospital, bibigyan na ng gamot. Dito kayo magpapaswab ng libre. Diba? Pag-swab ng libre, inom na nito. Ang pag-inom ng molnupiruvir sa lahat po sa media, first 5 days, inom agad. First 5 days, hindi pwede tumagal ng 5 days. Pag nagkasintomas kayo, day 1, day 2, day 3, huwag nyo papalampasin. Lampas ng 5 days, wala nang ganong visa. Habang konti pa lang yung virus, hindi pa masyado dumadami, agapan na. So ang maganda dito, first week kasi ng COVID, okay pa kaya-kaya pa. Second week, lumalala. Third week, doon namamatay. So ito first week pa lang. Kaya napakaganda nito, pwede niya i-prevent ang pagpuno ng ospital. Kaya siya game changer. Game changer. Hindi natin in-endorse ang kahit anong produkto, pero natutuwa tayo sa Faberco. Kung maibababa niyo yung presyo, wala namang problema sa akin. Diba? Total na-endorse kayo ng libre. Ang tingin ko lang, dapat kasi mabilis ang kilos. Magaling mag-project. 1,000 patients. Ito, ina-announce natin, baka kulangin. Diba? Baka kulangin. So, you have 4,000, good for 4,000 patients available, diba? Na para sa amin. Siguro, baka dagdagan na natin ng 2,000, Dr. Grace. Diba? With the approval, of course, ni Mayor ISKO Moreno.
masyadong advance si Doc Willie kasi inisip ko buhay eh. Buhay. Anyway, sino makaka-benefit nito? Yung mga ayaw magpabakuna, yung mga unvaccinated na nagka-COVID. Panalo-panalo kayo dito kasi unvaccinated eh. Matigas ang ulo, di ba? High risk kayo, kailangan nito. Senior citizen, kailangan. More than 50 years old, iinumin na rin. May comorbid, high blood, diabetes, mas panalo dito. Kung bata, pwede rin naman eh. Pwede rin. Pero ito yung mga tao na siguradong panalo. Okay? Finally, meron pang future eh. Puunahan ko na. Okay naman ako po. Open ako sa lahat ng kandidato na makakaalam nito, kung gagayahin ng ibang LGU, ibang politiko, okay, I'm very happy. We are saving lives. This is not politics. Baka maka-order ang Faberco. May bagong gamot pa na medyo mas malakas pa kaysa dito. Paxlovid plus ritonavir. GMA Center. Paxlovid at plus ritonavir. Kung ito 50%, yung isa 89% effective daw. Pero hindi pa tapos yung trial eh. Pero most likely magiging magandang resulta. So ito galing sa Merck, ito galing sa Pfizer. Wala naman tayong connection sa companies. Gusto lang natin buhayin yung kababayan natin. So nandito na ang gamot. Ready na. At tuwan-tuwa tayo na ang tingin ko presidente na eh. Dahil sa president natin. Susunod ang presidente. ISKO Moreno Dolagoso. Mayor ISKO. Thank you. Maupo kayo. Well, una, salamat sa Diyos. Nabigyan tayo ng pagkakataon na bilang pamahalang lungsod ng Maynila. Totoo po yung sinabi ni Doc Willie a few months ago pa ay pinaghahandaan na natin katulad ng paghahanda na ginawa natin last year nung tayo ay bumili ng remdesivir when World Health Organization announced the help that can be given to any patient infected by COVID-19 because of its high spectrum in addressing virus, yung remdesivir. Then, bumili tayo agad, nakabili, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong Pilipinas, ang pamahalaan lungsod ng Maynila. Then, new development came. Mas mahirap i-announce din ang pangalan. Sabi ng World Health Organization, okay daw yung tocilizumab. Napakamahal. Mahirap nang hanapin, ang mahal pa. Mano pa kaya yung mga mahihirap nating mga kababayan? Kasi kahit may pera, hindi nakakabili. Ngunit sa Maynila, nakuha nila ng libre. And another development came, molnupiruvir. First time ko natama yung pangalan. This will address the concern of any local government unit and national government unit with regard to hospitalization and hospital capacity. As you all know, modesty aside, sa likod natin, naitatag ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang una, or I think, only build hospital in the country. Build in 52 days at 344 bed capacity at 4,402 square meter of developed space under 2 hectares of space here in Luneta, thanks to our partners in the national government, yung ating NPDC. At ito'y nagamit at maraming salamat 10 ng mga kasapi ng pasilidad na ito na pinamumunan ni Dr. Dominguez. No? At natutuwa ako in our effort to vaccinate as many people as possible. Mas marami, mas maganda.
Hindi sinukat ang geografiya sa pagbabakuna. Hindi tinanong kung botante o hindi. Hindi tinanong kung taga Maynila o hindi. Basta gustong maproteksyonan, binabakunahan ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Tingnan po ninyo, may 4 na nakapilang ngayon. What are the chances that they are from Manila? That we don't know. It's a drive-through vaccination. As you can see, you're witnessing it. Any John Doe and Mary, kahit sino, si Juana, si Petra, punta kayo sa Maynila, babakunahan namin kayo. And when we were given direction by the national government to achieve 70% by October, based on target, City of Manila achieved it in a month before. And now, as we speak, today is November, 139% at first dose and 123% at second dose. And we were told 3 weeks ago that 12 to 17 years old is now allowed to be vaccinated. The day after the announcement of the national government, the City of Manila, through Manila Health Department, through the leadership of Doc Pox, and the members and the family of Manila Health Department family, we initiated the vaccination in our 6th hospital for our children. And a few days after, with the observance of DOH, we were allowed to go outside of hospital to vaccinate kids. So we did in the malls. And we continue to innovate and reach as many as possible in a prescribed period, targeted period. We went to the community vaccination. As we speak, based on 111,000 pre-registered in our database, 12 to 17 years old, yesterday, the City of Manila vaccinated 79,000 of them. More than 50% in a span of 3 weeks. And we started vaccinating booster for our A1 partners, for our medical frontliners. And we will continue to do so on time, ahead of time. We must always fast or faster than the infection. Fast building our capacity, equipment, with the help of our specialists, our doctors. Kami po ay laging nakikinig sa mga pinapayo ng mga doktor, but based on science, based on facts, based on study. Hindi po sila umahawak ng bolang bilog at hulaan na lamang kung ano ang mangyayari. Mahirap hulaan kung paano masisiguro mabuhay ang tao. Kaya sa ating mga medical frontliners na nandito, maraming salamat sa inyo. Sana pinapakain kayo lagi ni Dr. Dominguez. Naiinggit na ibang doktor sa inyo, gusto na magpa-duty dito kasi libre raw ang kain. Restaurant pa yata natin. Yung mga pasyente, after 14 days, ayaw nang umalis. Gusto mag-extend. Para raw sila nasa staycation. Pero mo, may pagmamahal ka na ng doktor, alaga ng nurse, ha? May chicha ka na, naka-aircon ka na, malambot ang kama. May wifi ka pa. Sol, may wifi ka pa, may TV ka pa, ano pa ang gusto mo? But I'm happy when you're happy. Because that is the purpose of the government. Papanatagin ang katayuan at kalooban ng tao. Yun ang gobyerno. Yun ang kailangan gobyerno ng tao. Ngayon, you are going to witness first local government unit you acquired another breakthrough in making our people safe. And cross finger, may awa ang Diyos, buhay habang nasa infeksyon ng COVID-19. Itong mga gamot na ito
ay hindi biro, ngunit baliwala sa akin ang pera, mabuhay lang ang tao. Yung pera ay mawawala, ngunit makakamit muli. Sa pagsisikap at pagtsatsaga, makukuha natin. Ngunit pag ang buhay ay nawala, wala na tayong magagawa. Kaya, we must always do our best and let God do the rest. And in the case of City of Manila, kami po ay pinipilit namin sa maliit naming kaparanan na laging maagap at mabilis at mas nauna sa infeksyon. We are always after to the infection in terms of numbers. We must. Kaya po sa inyo, sa ating mga partner, Dr. Luningning, Medical Director ng Paberco Life Sciences, maraming salamat sa inyo. Sana nadinig nyo ang panawagan ni Doc Willie. Alam nyo yung istorya ng Remdesivir? Nung una kong tinira yun, Diyos ko, ang presyo. Ako talaga. Pero sa kabutihang loob ng kumpanya na yon ay napababa na napababa. Nung pinababa naman ang pinababa, bumili naman kami ng bumili ng marami. The same thing with tocilizumab. You can buy it at 80,000, 105,000 in the black market, but we only bought it, I think, a little over than 20,000 now. And it was made available for free. And we're happy to be of service to know that out of 1,000 people who were extended with this medicine, tocilizumab, 95% of them survived. And most of them are non-Manilans. As far as Tawi-Tawi and as far as Batanes, buhay ay mahalaga. Kaya ngayong araw na ito, masaya ako kasi hindi nakakabahan yung mga doktor ko, hindi nakakabahan yung mga nurse ko kapag napupuno na yung mga COVID bed. Kasi natataranta rin naman sila, hindi dahil sa dami ng pasyente, kundi dahil sa pag-aalala nila sa pasyente kung kaya ba nila ito mabigyan ng sapat na atensyon. Kaya sana magtuloy-tuloy ang science, and I'll tell you, I, your mayor, will continue to listen to science. Because we are still in the pandemic situation, health issue, the best way to do it, to confront it, is through science. Kaya po, masa kayo, patuloy tayong mamumuhunan sa usaping pangkalusugan. Mabuhay lang kayo. Kahit magkanda ubos-ubos ang pera natin, pamahalang mabuhay lang ang tao at mabigyan ng sapat na pagkakataon na mabuhay sa infeksyon ng COVID-19. And I'm happy that again, to Santa Ana Hospital, headed by Director Grace Padilla, pwede na kayong humingi sa Santa Ana anytime starting tomorrow. Yes. Pwede na. Palit ang mata ni Grace Padilla. Tulog mo yan. Opo. I'm happy to report it to you because of the vaccination done by your city government through the help also of our medical directors. It's been a month now. Our infection is less than 300. Sustained numbers. In fact, yesterday, we only have about 190. Below 200. And salamat sa Diyos for so many days within our control, within our facility, that no deaths were reported for so many days now. And I hope molnupiruvir will continue to deliver its promise to save lives, save everyone who are infected with COVID-19.
awan Diyos. At kung sakali magtotoo yung mga bagong pag-aaral at may bagong produkto ang paberko, makatutulong mabuhay ang tao sa infeksyon ng COVID-19 or maproteksyonan ng tao bago ma-infeksyon ng COVID-19, ay gagawin natin pumanatag kayo mga batang Maynila. At yung mga hindi naman taga Maynila, kung sakali na mangailangan kayo, welcome kayo sa Maynila. Tulad ng ginagawa natin. Yun, nagsaswap pumila. Ito kapila, nagpapabakuna. So, lahat kayo, welcome. This is a universal problem. It has to be approached inclusively. That is the policy since day one. In fact, Dr. Grace just reported to me, and I approve it, that there are some agencies of government who acquired vaccine asking us if they can store it in our Manila COVID-19 storage facility because we prepared our city for that situation. Across brands from -2, -8, -25, -30, and -80 storage facility. We have, and we will continue to have. Why not? At the end of the day, iisang bangka tayo. Paglubog ng bansang ito, sama tayong lulubog. Kaya patuloy sanang umiral sa ating mga direktor, Direktor Martin, ang pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa at sa kapwa. I know you doctors and nurses took an oath to do such thing. But I hope I'm not asking too much to go further extra mile. Basta, kami naman, sa pamahalang lungsod, di baling walang tulog. Huwag lang yung walang gising. We will be there for you. We'll back you up. Try to deliver what you need in our own little way. Meron kayong gobyernong masasadala. Ganon din ang mensahe niyan para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Manila. Mag-ingat kayo. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. At sana huwag kayo magsawa. Mga doktor at nurses and other medical frontliners, kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila. Maraming salamat po, Mayor. Manatili po tayo dyan at sasamahan tayo ni Doc Willie Ong, ang Hospital Director ng Santa Ana, si Dr. Grace Padilla, at ang representative ng Paberco Life Sciences Incorporated para sa turnover and unboxing ng ating gamot. Iya, patrakot ya. Ya, thank you. Palakpakan po natin sila sa pag-turnover ng molnupiruvir.
Thank you so much po. Maraming salamat. Again, meron po tayong mga nakaset up na gamot at photo op doon sa loob ng ating hospital sa may lobby area. Ang pwede lang itong pumasok ay yung mga doktor natin at media para kunin yung mga produkto sa loob. Ito? Oh? Yung ano na yan, oh? Yung ano niya? Bibigyan mo ako ng picture, wala akong cellphone. Ako. No problem. Panawagan. Ito yung hawak ni Doc. Hawak ni Doc. Akala na wala isa. Grace! Isang buhay yan, Doc. Oo nga. Wala.